Kay may buntag ug happy Sabat sa tanan. Happy Sabat. Malipayon ang matag usa ka nato no tungod kay sa kaluoy o sa grasya sa Ginoo nakita nakaabot diri ang mga taga Bohol, taga Cebu o nagapasalamat ta sa Ginoo tungod kay gamit ang lugar diri sa lugar nila sa Bilyaba, sa pamilya Luna, Mar Gilbert, na grabe ang ilang pagpaningkamot para iandam ang atong place, no? Grabe ang preparasyon. Kauban ni Bar Abner, uban sa kanyang pamilya, Father Hernan, diri. Kamot yun sila diri. Nga kitang tanan, makuan yun nila, ma-accommodate. Karon gusto yun ako ni siya i-share sa inyo, kay kung masabtan manggod ni nato kining the ways of inspiration, pag makasabot ta na, madali na lang yun masabtan kung kinsa ang tinuod nga association. Oh, bisan og kanang masabtan nimo na porter, wala ta kasabot ani kining inspiration, kining living spur prophecy, kinahanglan gyud ni masabtan sa matag Davidian. Kay mao na siya makatrace ta, makita nato, masabtan nato kung kinsa ang tinuod nga association. Dirita sa inspiration. What is inspiration? Ang inspiration, mga kaigsuonan, kung kita mo kuha sa inspiration dito sa golden bowl, unsay giingon sa answerer? But while there flows from the golden bowl, opening close parenthesis, Zechariah chapter 4 verse 2, that inspiration which enables one to be a true Christian. So kung wala ta makakonekta sa inspiration, bisan Davidian na ta, wa ta kasabot, dili gikan sa golden bowl ang gisuyop sa ministry sa 7 tube, bisan unsaon natog paningkamot mga kaigsunan, dili ta mouswag. Nagdugay lang ang mga tuig sa atong pagkadabidyan, pero mas worse pa ta sa SDA. Mahimo pa tang mas worse. Kung ang SDA worse than infidel, ang Davidian worse sa tanang worse. Kung dili ta makasabot o dili ta makakuha sa inspiration gikan sa ball, ang ministry sa 7 tube, dili na mahitabo ang true Christian. Oh, mao na siya. Kinahanglan tuag yun sa golden bowl gikan ang pagsuyop sa 7 tube na maunay musupply sa mga church. So mauna siya. So karon mga kaigsunan, ang Biblia nagsulti na ang tanang kasulatan gitugas sa Dios na may kapuslanan sa pagpanudlo, sa pagbadlong, sa pagsaway, sa pagmatuto, sa pagkamatarong. Gusto gyud sa Ginoo na ang pagkamatarong ni Kristo. Mahimo kang mamatarong, magpatudlo ka, mudawat kag pagbadlong, mudawat kag pagsaway, pwede kang masaway, o mamatuto ka sa pagkamatarong. Mo gyud na ang inspiration. Nya di na gani ta magpasaway, di ta mudawat og correction, di ta mudawat og mga reproof, wala gyud ang inspiration. Ang inspiration importante kay mao na siya ngano nga sulat ang scripture tungod sa inspiration. Okay? Ang inspiration mohatag na siya understanding. But there is a spirit of man, and the inspiration of the mighty giveth them understanding. So gitagaan og pagsabot ang mga gi-inspired na mga tao, nasulat nila ang Biblia, naka-interpret sila, naka-bind sila. Dili basta-basta ang work sa binding up. Dili basta-basta. Mao na siya mga kaigsunan. Ingon sa Spirit of Prophecy sa 1SM, the Bible is written by inspired men. So ang tao ang gi-inspired. Ang tao gi-inspired para mosulat. It is not the words of the Bible that are inspired, but the men that were inspired. Ang tao. Inspiration acts not on the man's words or his expressions, but on the man
himself, who, under the influence of the Holy Ghost, is imbued with thoughts. Subot pasabot mga kaigsunan, ang inspire, dili ang libro, kundi ang tao nga nagsulat sa libro. Sila ang gi-inspired by inspiration. O, dili sa ila, ilalom sila sa pagdikta, pagdumala sa balang espiritu. Gikan sa revelation, interpretation, o binding up the ways of inspiration gihapon na. Di na pwede masayop. Ang tao masayop, pero ang ministry, dili yun na siya masayop. Nakaset up na yun na siya sa karayapor. Kinahanglan na lang yun na to, sabton o dawaton. Ang inspiration, dili lang siya sa Holy Spirit, kundi kung walay channel, pasabot sa channel, na ay human channel. The Bible, you know, without human channel, is as inactive as though it were but ink in paper. Halimbawa, na ay ballpen diha, na ay papel. Unya, makasulat ang ballpen sa iyang kugalingon sa papel. Kung wala ang human channel, ang ballpen ra na siya, o papel ra na siya. Kinahanglan ng human channel. Moreover, the spirit took apart from man is also inactive. Inactive yun. O na siya. Karon, all the Bible truths that men have ever learned have come only through the inspired channel, Spirit of Prophecy. Ang Spirit of Prophecy, komposisyon na siya human channel, Holy Spirit o tao. Gitawag siya pag ang inspiration, Holy Spirit o ang tao, gitawag na siya Spirit of Prophecy. Kining mga libro, Gisot Berhotep, still white, Spirit of Prophecy na siya. Pero nagsulat ana, Spirit of Prophecy ang tawag. Tanan na kamaturan sa Biblia, pinaagi sa inspired channel. Nagugi channel, na ay medium. So, ang human channel o inspired channel na gitawag na Spirit of Prophecy, kanang muna siya ang mo-revealed sa kamaturan ug muanmas sa error. So, the right way would be to sit down as Christians and investigate the position presented in the light of God's Word, which will reveal truth and unmask error. Subot pasabot, ang unsa ang saktong sa usa ka Kristiyano, lingkod, maminaw, para makasabot ka sa kamaturan o makita nimo kung saan sayop. So, uban manggudi na maminaw, sayop na, di ko minaw na. So, ang inspiration, ang human channel, mo rebuild sa kamaturan o muanmas sa error. Okay? Gi-inspired to study, to interpret, to teach. Muna yung gingon na, thus every true follower of Christ is inspired in his own lot. One to interpret, another to study, still another to teach, and yet still another to discern, and all to act and to sacrifice for his sake. So, dili parehas, no? Sa inspiration na ay magadamgo, na ay mag-interpret sa damgo, na ay mutudlo, ana na siya. Okay? So, naata diri sa 7 tube. Ato sa 7 tube. Anang Bible, na Spirit Prophecy, sa mga propeta, sa na siya, na ay human channel, inspiration. Oh? Ano ha? Kinsa ang inspiration? Human channel, inspiration. Kaya inspiration, mga to, unang gina-present karon. Ang inspiration, siya, human channel na, inspiration. Ginamit sa inspiration. Okay? Nasa chart, tinaw na kaayo. Kinsa ning duha? Symbolikal na to, Sister White o si Berhotep. Muna siyang explanation. Kining usa, dili ni si Sister White, o kining usa, dili ni si Berhotep. Kining nga tubo, naga-symbols ni sa ilang duha. Si Sister White, mikuha sa Old Testament. Sister White, mikuha sa Old Testament. Si Berhotep, nag-interpret sila, pareha sila sa Old Testament o sa Old Testament. Pero kini nga tubo, dili pwede Sister White, Berhotep, dili nga na. Ang inspiration, gingon dire, the ways of inspiration are constant, the same yesterday, today, and tomorrow. Ngano man, nga constant siya, nagpadayon, sama kaniadto, karon og sa umalabot.
Questions concerning revealed truth must therefore be answered. Ang inspiration, constant, the same yesterday, today, and tomorrow. Na ay gamiton ang Ginoo na mo comments sa Bashan and Carmel shake off their fruits. Na siya'y gamiton na maghatag og comment. Kay we are not prepared to make any comment. Kinsa mo hatag og comment? Si Brother Bingham. Dili pwede na matapos na lang ang silyo, ang purification, why mo hatag comment? Naay mo comment. Naay makatubag sa mga pangutana sa sulat. Kay constant man na siya. Inspiration, moreover, always brings the messengers of God into perfect harmony, never into division. Basta masunod lang to siya, dili gyud na siya ma-division. Okay? Ang inspiration, kanunay gyud na siya na ay mensahero, na ay human channel. Gitubag na siya sa answer 151. The following quotation plainly shows that only inspiration, open and close parenthesis, a man called of God can declare the truth and nothing but the truth. So, ang inspiration, mga kaigsuunan, na agyoy tao. Ingon, libro man na, kuwan man na, Holy Spirit, no, nasarad. Simbolikod. Only inspiration na ay tao. Na gamiton. Kay kung walay tao, kung walay gamiton, kung walay inspiration, without inspiration, ingon diri, bisan pa ang pinakasimple portion sa Bible, ma-misapply. Consequently, they were left in spiritual darkness, and as they privately, without inspiration, interpreted the scriptures, they misunderstood and misapplied even the most simple portions of the Word of God. Bisan pinakasimple, di pag masabtan. Nga man, walay inspiration. Why mo explain? Why mo pasabot? Mauna siya, nga sa TM, nag-continue yun ang communication sa Holy Spirit dito sa iyang iglesia. Is represented by the prophet Zechariah under another figure which contains a wonderful lesson of encouragement for us. So sa panahon ni Zechariah, no, sa ilang panahon, ang communication nagpadayon sa Holy Spirit ngadto sa iyang tinuod nga iglesia. Nagrepresenta kang Zechariah. Wala siya. Wala natapos ang ways inspiration. Di na siya matapos hanggat open pa ang kaluwasan. Muna siya ang open communication. Open communication between the church and heaven. Wala na magputol. Padayon na siya. The science of progress. Ingon ni Barhotep, gisample niya sa Korinti ba? Di ba? Kanang power ba? Kanang gikuha na itong Korinti? Sa liiko ta mikuha og Korinti. Okay. Si Biko dito. Sibo. Ingon na ito. Tanawa kung paano mag-function ang Korinti. The science of the process finds close analogy in that of universally used electric current. Electricity goes into action only when the live wire, the positive, comes in contact with the ground wire, the negative. So it is that the church contact with God's chosen instrument, the ground wire. Ang tao, ang human channel, siya ang negative o ground wire. Fused to the Spirit of God, the live wire, which together represent the positive and the negative. It what electrifies the church and thus opens the line of communication between the church and heaven. Sama kini kang Judas and Silas, being prophets also themselves. Unsay gingon sa spirit prophecy? Silas, Paul's companion in labor, was a tried worker gifted with the spirit of prophecy. Gifted sila sa spirit of prophecy. Si Silas o si Paul. Kinahanglan gyud na siya para dili ta masayop sa atong pagpanudlo. Okay. How the spirit of prophecy become inactive?
since this prophetic gift was manifest through Sister White, as has been evidently established, she necessarily then wrote under divine inspiration, as did the Bible writers. So magmanifest sa tao ang prophetic gift o spirit of prophecy, ilalom sa pagdumala sa inspiration. Okay? Kapag namatay siya, the gift of inspiration, upon the death of Sister White in 1915, the gift of inspiration, the active spirit of prophecy, became quiescent, no longer manifesting itself for a time. Pagkamatay ni Sister White, ang inspiration, ang active spirit of prophecy, hunong. Kaya wala naman ang human channel. With the church thus cut off from the very source of its life, as was the Jewish church from the death of the prophet Malachi to the rise of John the Baptist, how could it maintain its vitality and growth? Hence, now as then, there has followed the same inevitable spiritual malnutrition and deformity, accompanied with a long train of woes. So, unsay mahitabo sa iyang katawhan? Maalaot. Kay wala naman ang active spirit of prophecy. Wala na ang gift of inspiration. So, mao na siya mga kaigsunan. Karon, ingon diri, that the prophetic gift in the Seventh-day Adventist Church through the medium of which the church was brought forth in 1844 and nurtured and preserved for 7 decades, ceased its manifestation in 1915 and was not re-manifested until 1930. Pagka-quiescent sa 1915, dito siya na activate sa 1930. Kisa man ang tuwa sa 1930, si Brother Hotep. Si Brother Hotep na ang gigamit dito. So, daghay mo ingo na aw kini Brad, kini the active spirit prophecy, kuha na siya, libro na. Tapos, wala ka matikod na ma-inactive. Ma-inactive. So, kung mamatay, ma-active. Karon kinsa man day ang gisgutan diha? Ingon, ang kadaghanan mo ingon, libro man na. Di man na tao, libro na. O, karon. Insultiyo na to, libro. Yeah. Nga nung makwisint man, kung libro. Pagkamatay sa propeta, nakwisint ang active. Sumot pasabot, dili libro, kundi ang tao mismo ang human channel. Tanaw ha, ang word of God di na mamatay. Mao gani gitawag nga the living spirit of prophecy. Dili na libro. Tao na kay ang word of God sumala sa rad, 1 TG 11:12 paragraph 5. It is now clearly seen that God's word lives forever. Subot pasabot, dili to libro ang but pasabot ato, kay ang pulong sa Ginoo buhi. Buhi siya. So ang tao ang gitumbok, dili ang libro, kay ang libro buhi gud na siya. Masayon pa mahanaw ang langit ug yuta. Ang akong pulong magpabilin sa walay katapusan. So dili libro ang gitumbok ana, kundi tao. The active spirit prophecy kapag namatay ang human channel. Kay ang word of God, buhi, di mamatay. Ang Holy Spirit, di pud mamatay. Kay Holy Spirit, Spirit man na. So di siya mamatay. Kinsa ang mamatay? Ang tao. Ang Biblia, ang truth, di na siya mamatay. So makwisent di ay ang active spirit of prophecy kung mamatay ang human channel. Okay? Nakuha ba? Karon, unsa ka importante nga naa ang living spirit prophecy sa iyang katawhan. Importante, di ba? Nana sa disadvantages. Ingon dere, for man must be the channel to communicate with man. Tao sa tao. Gipadala ang anak sa Dios nagpakatao para ma-communicate ang tao. Human channel gid siya. Okay? Karon, gikan pa sa sinugdan mga kaigsunan, ang Dios gyud iyang yung gi-preserve ang prophet. Kana nga prophet, ingon dire, for this very reason, God's people are led by a prophet and are reserved by a prophet. Ingon dire, from the beginning, God has been working
by His Holy Spirit through the human instrumentalities. So, kung pagkamatay ni Sister White, pagkamatay ni Bro Hotep, kinsa naman ang gamiton? Pero giingon man diha na from the beginning, God has been working by His Holy Spirit through human instrumentalities. From the days of Adam, it was the voice of Christ which had been speaking to the patriarchs and prophets. Hikam pa sa simsunugdan. So, unsay giingon sa Spirit of Prophecy? Sa 2 TG number 26, 23, paragraph 3. There is no doubt the church from creation. Ang iglesia gikan pa sa paghimo till today has been led and preserved by the prophets. Gikan pa sa creation hantud karon o gigiyahan o gipreserbar sa Dios ang mga propeta. And she can continue in no other way from her own. Ngon ni Bro Hotep, tinaw man ni siya nga nasulti. Wala ni siya, di ni pareha sa load na ma-expire. Wala expiration, no? Valid gihapon na siya. Kaya ato na siya padayonon karon. So mo na siya, sa answerer number 3, 58, gisulti gihapon na siya. The Davidians hold that the belief that the spirit of prophecy is to repose in the church to the end of time. Abide with the church from Adam to the second advent of our Lord and Savior Jesus Christ when He comes to take His redeemed people to paradise. Tinaw kay na. So karon, how is the spirit of prophecy manifested today? Patay na Sister White, patay na si Bro Hotep. Karon, how is the spirit of prophecy manifested today? May question. Unsay giingon sa rad? Atong basahon ang giingon sa rad. Throughout these pages, the spirit of prophecy has, by the prophetic word, proved itself invulnerable to attack. It has vindicated itself not as a voice beginning with Moses and ending before John the Baptist, but as the ever-living testimony beginning with creation and continuing with the patriarchs, Enoch, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, then with the prophets, next with the apostles, and finally with the messengers of the Lord in our own day and on. So naagyod. Pero pangutana, kinsa man, kay kinsa man magmanifest ang spirit of prophecy. Naagyo, dili pwedeng mawala. Kay gikan pa sa sinugdan, sa creation, hantod sa mga propeta, hantod sa mga, unsay, sa 1 Corinto 12:28, ang kuan sa church na ay, dito tulo. First, apostles, di ba? Prophets. Thirdly, teachers, mga kaigsunan. What is the living spirit of prophecy and who alone has it? Unsa man ang spirit of prophecy o unsang association na nakabaton ini? Siyempre, ang successor. Di ba? Ang successor sa association. Bawa, sa panahon Bro Hotep, si Birmingham, assistant editor. Tapos, kasauban si Birmingham, magsulat sa Shepherd's Rod publication. Pagkamatay ni Bro Hotep, kinsa man ang angayan nga mo take over sa ang successor, siyempre ang pioneers sa association ni Bro Hotep na mautong nag-reorganization dito sa California. Kinsa ang naani-ani? Ang remnant. Muna akong giingon ang successor o remnant. Kay nga naman, dili siya gikan sa 1982, dili siya gikan sa 1991, kundi gikan gyud siya sa panahon ni Brother Hotep, remnant ba? Pagkatapos sa Carmel, pagkatapos ang mga faithful na Davidians nga panahon, 1961 nga reorganization sa Davidian. Mao na siya ang remnant, ang successor, and have the living spirit of prophecy.
Kay kung moingon na ang remnant ani, kadtong mga year 1892, 1889, 1991, dili to remnant. Kay sila dihagikan karon hantod nadto sa 1963, wala to, dili to gikan sa original Davidian. Ang naaaning living spirit of prophecy, ang remnant have the living spirit of prophecy, the spirit who dictated the scriptures. Sama ra gihapon na katong nagdictate kang Sister White o Brother Hotep, who has led God's people into all truth down through the ages and who still is. Maura gyapon ang remnant kung sikin sa tong successor kadtong nahibalo sa original teaching sa Davidian, tong original. So mo na siya the ever living spirit of prophecy, the eyes of the church. So prophet yun na siya. Kini sulat sa prophet, testimonies, spirit prophecy. His living word passed on by the chosen and spirit-filled messengers. Kini siya kanang gingon diha, spirit messengers, the spirit of prophecy. So ang pulong, ang nasulat, gipasa siya, ang nagpasa na mga kaigsunan na spirit of prophecy, ang nagpasa na ang prophet. Tanaw na to, basahon na to. Binding up the testimony, to bind up the or to confirm testimony of the spirit of prophecy is not to produce it, rather it is inspiration's work, to taking what is already produced and passed on by the prophet. By the prophet. Ang gitagaan sa word of God, gipasahan, mauto siya ang mo-bind up sa testimony. Okay, nakuha ninyo? Ang disciple na faithful, ang mga disipulo, pungon mo ang kamaturan, ang testimony, nga living word, ang sulat, gipasa dito sa chosen and spirit messengers, spirit of prophecy at work. Mauna siya gipasa sa propeta ngadto sa sunod nga i-inspired sa balang espiritu. Mauna siya ang buluhaton sa association sa Bisyan. Nganuman, kinahanglan ang spirit of prophecy, dili matuman ang revival and reformation. Without the living spirit of prophecy in the midst, no revival and reformation effort can succeed. So kung wala dili ta mag-recognize, kay majority sa Davidian karon, liban sa Bisyan, kining living spirit of prophecy, dito na daw ni siya ma-activate sa kingdom. Official stand sa Davidian, gikan sa hinggawas sa Bisyan. Pag-establish sa Bisyan ng 1961 organization, 1963, ang tanang hinggawas ana nga part, ang ilang study, ang living spirit of prophecy, dito lang daw na siya ma-activate sa kingdom. So kung wala na ron, unsaon pagka-success sa revival and reformation kung sa kingdom pa na siya matuman? Kay naaman ta karon sa revival and reformation, but ba pasabot? Humana ang revival and reformation? Kay dito na sa kingdom matuman? No. Paminawi, pangutan-a sila, ang official stand, ako ginang gikuha ng official stand nila dito. Kini daw living spirit prophecy, wala daw na karon. Kay dito na siya ma-activate pag ma-resurrect na si Brother Hotep. Lalim ka na. Pag ma-resurrect na daw si Brother Hotep, dito sa special resurrection sa kingdom, kay sa kingdom na daw na. Pero ang atong mensahe karon, the purpose, ingon dito sa 1S sa SR, di ba? Na sa page 1, ang purpose sa Shepherd's Rod ay ikuha ng revival and reformation, di ba? So without the living spirit of prophecy in the midst, no revival and reformation effort can succeed. And that is why they all heretofore have failed. Pakyas, kung wala na. That without the living spirit of prophecy in our midst, sa atong kalagitnaan, there can be no success in any revival and reformation. O sa to, change ideas, habits, and practices. No success in any revival and reformation. And that the sooner we know it, the quicker we shall achieve our goal. Pero naay makakabot ani nga goal, revival and reformation, ang grupo
ang remnant na ay living spirit of prophecy. Di ta magkuha na dito pa sa kingdom pag nabuhi si Barhotep, no? Dito pa dahil magsugod ang revival and reformation, dili sa ato sa church. Sa kingdom, purified na ang church. So karon, tanawa ang revival and reformation, mga kaigsuunan. Ang reformation signifies a reorganization, a change in ideas, habits, and practices. So dito pa na nimo sa kingdom buhaton. Dito ka pa mag-change sa ideas. Sa kingdom ka pa mag-change sa theories and habits and practices. Dito ka pa ba mag-change? Dili. Kung dito pa ito mag-manifest itong spirit of prophecy dito pa sa kingdom, ay ulahin na tayo. Kay kung wala ang living spirit prophecy sa remnant, wala gyoy success. Di gyud maumulampos ang revival and reformation kay wala sa atong kalagitnaan. Pag-change ideas, habits, and practices. Karon, mao na siya, mga kaigsuunan, na kinahanglan gyud na adiha ang spirit of prophecy at work. Ngano man, na kailangan sa naa karon ang remnant na ang spirit prophecy at work is the only remedy against the isms in the church and in the world. Unsa nang isms? Mga pagtulunan. Kung dito sa kingdom pa ka magbag-o sa imong revival and reformation, character building, dito pa ta magbag-o sa mga teaching, no? Purification, ang Ezekiel 9, dili lang purification sa church, kundi sa doctrine, sumala sa symbolic code. Doctrine ang unang ma-purify. Ang purification sa Ezekiel 9, dili lang purification sa iglesia, kundi purification gihapon sa doctrine. Against ism. Kinahanglan na kining the system which heaven has ordained, Zechariah 4, for dispensing the word of the Lord to His church, sa iyang iglesia, that the spirit of prophecy at work is the only remedy against isms in the church and in the world. So, ang tao na dili mo recognize nito, nga ni di gyud mahimong tinuod nga Davidyan. Kinahanglan ni, kay mauna siya lamang ang pamaagi para ang mga false doctrine, winds of doctrine sa church o sa world mawala. Mauna siya. So karon dirita. Kay kinsa magmanifest ang spirit of prophecy dirita sa Porter. So kay patay naman ni sila, White, Barhotep, Martin James Bingham, patay na sila, quiescent, inactive. Pero kinsa man, ako datong gibasa ganina, successor sa association. Kung successor gani, naadiha, but pasabot ang successor gani ba? Ang mga tao na nanadiha, pero ang wala dito, wa gani na tao ni adtong panahon na, mauna inoy kusog mang angkon. Di ba, wa pa gani na nga tao, wa gyud siya sa panahon ni Barhotep. So, karon, unsay gingon sa Rad, 1950, General Conference Special. Say gingon, what is more, should God send another than Elijah? That is, someone with a message other than of the great and dreadful day of the Lord. So, naay tao, adunay mensahe, dili pareha kang Elijah, na ang mensahe ni Elijah, mensahe ni Elijah, the great and dreadful day of the Lord. Naay mo abot, ang Ginoo magpadala. Kinsa magpadala? Ang Ginoo? Dan Elijah. Dili si Elijah na adunay mensahe, ug ang iyang mensahe dili the great and dreadful day of the Lord. He will not claim to be the Elijah. Dili siya mag-claim na ako si Elijah, kay di man siya si Elijah. He will not lie. Di siya mamakak. Kay gipadala man siya sa Ginoo. Mao na siya ang gisulti sa Rad. Unya, ato lang dahil ni siya piyungan. Ato lang dahil na siya i-reject. Wa may dekorasyon sa Biblia. Ni tulpok ni kudlit, hangtod ang tanan, matuman. Kini, di ni pwede, isalikway. Na naagyoy mo abot, na adunay mensahe, na dili pareha sa mensahe ni Elijah. Oo. Okay? Kinsa man na. Hence, God is using a porter
one other than Elijah, who will not claim to be the Elijah, one who will not lie, the very nature of his work, taking the oil out of the bowl, sila ang mukuha dito, siya, ang porter, binding up the testimony, not interpreting the scriptures, shows that he is not claiming to be Elijah and that he is not the Elijah. So, wag yun, nag-angko na siya si Elijah. Kay naa siya'y buluhaton, na mukuha siya, mugin niya atong yung sabton, mukuha siya og oil sa bowl. Dili ingon na, another kuan man na, dili man na rad, no? Binding. Unsa man day imong pagbinding? Para ba ka nang kada bang, kini sulat Sister White, Hotep, nagbind ko dire, og mga kamaturan dire, akong diusa. Kini ang sulat ni Sister White by Hotep, kini ang akong gibahin. O dito lang sa golden bowl, kini nga porter, ato ng kanon, padayon. Kay unsay gingon sa Spirit Prophecy, ang porter, the one through whom the Spirit of Prophecy is manifested. Asa magmanifest? Sa porter. Ang dynasty, usahay negative ang paggamit sa word dynasty. Ang pamaagi gyud gikan pa sa sinugdan sa Ginoo, successor gyud na, kay ang influence sa ginikanan sa iyang mga lahi makuha to. Pagkamatay ni David, ang successor ba? Kaya ang prinsipyo ani, mao gyapon ang prinsipyo ani, mao gyapon ang prinsipyo, pagkamatay ang ipuli ra gyud sa Ginoo, ang iya ra yung mga anak, pagkamatay ni Abraham, ang sunod puro to. Di na siya mokuha og tagagawas kay wa man to kay balos prinsipyo. Oo. Wa man to maka-influensyahan sa mensahe. Unya mukuha day ka sa gagawas na naaman ang gi-preserve man sa Ginoo ang lahi, ang genealogy. Election na sila, bro. Ha? By blood baya. O by blood baya? Halimbawa ako si Abraham, ang akong mga anak mamatay ko dito day ihatag ang sa kuanday. Sa Gentiles day ihatag ang kayamanan dito. Oh. Ang porter, pagkamatay ni Hotep o Sister White Martin, diha magmanifest. Ang Spirit of Prophecy na nagmanifest kang Sister White o Hotep, di rin na nagmanifest sa porter. Mauna siya. Ang porter, sumala sa sulsarad, whom the porter opens the door. Kumbaga, kini ang association. Kini ang association, si Christ ang door, ang porter mo open sa door and invites them in. The student will also note that all others are branded as imposters. So muna siya mga kaigsunan, na kinahang masabtan gid nato ang kamaturan sa rad. Kay Rad, the Rad, our guide, siya ang guide. Naalang siya gigamit na buhi, dili patay. Di na magamit ang patay. Mao gani ingon na pasagdi na tong patay maglubog sa iyang mga minatay. Di naman to magamit, mauli naman to sa yuta. Oh, ang porter, diha magmanifest ang Spirit Prophecy, the porter, the one in charge, open the door only to those who have complied with the requirements for admission. In other words, the Lord is plainly telling us that no one may dodge the porter's inspection. So, ang usa ka association na tinuod, na ay sheepfold, na ay door, na ay sheep, na ay sheepherds, na ay porter. So kung ang atong association na ay sheepfold, na ay sheep, na ay shepherd, tapos na ay door, tapos walay porter, wala. Lisod ka na siya. Walay mo inspect. Mao may gi-in charge sa iyang association, the porter, the one in charge. Naagay porter ang usa ka association. Dili pwedeng wala mga kaigsunan. Naagay porter kay naa pa man nagsagol ang with enter, so naagyon porter. Sa purification of the church, wala na. Kay pure wheat naman. Kanusa mawala ang porter? Kapag ma-purified na ang church. Mawala na ang porter. Ang trabaho niya to watch, to inspect, to authorize. Kanusa mawala ang porter sa iyang tinuod nga association? Pagka ma-purified na ang church. Sulat na ni Brother Hotep. So, tanang association karon na walay porter, dili gyud na tinuod nga association. Usa ra man gyud ang porter. So, ingon dire, ang porter
to watch after a long period from his ascension to the purification of the church. Kinsa ang association karon ay Porter? Baysian ra gyud ang nag-iisa sa Davidian sa tibok kalibutan nga nakasunod ana. Mao gani ka na nga pangalan Davidian Seventh-day Adventist, wa gyoy makaangkon ana. Bisan ihatag pa na nga pangalan sa Bisyan, hindi ka pasar sa requirements. Bisyan ra gyud ang makapasar ana nga requirements. Mao na siya. Consequently, the period of his absence ends at the purification of the church, at which that time he recones with his servants and himself taketh charge of his flock. Muna siya. So, dirita, magmanifest ang spirit of prophecy sa Porter. So, kinahanglan gyud na buhi ang Porter, dili patay. There must be someone living to bind up the testimony, and whereby to inspect and let in the shepherds and sheep since Brother Hotep departure. Okay? So, the rule of the porter could not die with Brother Hotep. Ang rule ana sa porter, wala na siya namatay kauban sa pagkamatay ni Brother Hotep. Sumala sa John 10, sumala sa Mark nga na, kay sa purification man. Since it is ongoing rule, Brother Hotep could not have been the last porter. The porter is not a dead man, nor is he the Holy Spirit, dili Holy Spirit ang porter, nor the rod books, dili pod, nor any other invention of the enemy. The porter must be a living, inspired agent, fulfilling the rule of the man of John 10, Mark 13, Luke 19, Matthew 24, and kindred statements. So, daghan pa. Derita sa work of the porter. The porter's work. Una, to bind up and confirm testimony. To unite by bonds or affection. Ang trabaho, to unite. Ikaduha, to feed the sheep. Trabaho na sa porter. To feed. Unsa ipakaon, these noble creatures give such a volume of milk that we are compelled to separate the cream and are able to dispense only it. The milk were preserved. This plenitude of a bee speaks out, being blessed with such a fullness of truth milk that all we can do is to send out the high points, the butter or cream. Ang ikatulong nga trabaho niya, a porter, to guard the door, authorize the shepherds, protect the sheepfold, rule in Christ's stead. John 10, Mark, Luke, so diyan na tanan. Only those to whom the porter, the one through the spirit of prophecy, is manifested. So, gisulat na diha. Ikatulo niya nga trabaho. Ikaupat, to gather the little ones. Ikalima, to continue the work of revival and reformation nga gipasiugdahan ni Brother Hotep. This association is to implement that great reformatory movement and a purification called forth among God's people. Leviticus of the Davidian Seventh-day Adventist, page 12, paragraph 2. Ang trabaho niya, ipadayon ang buluhaton sa pagreforma. Ang ikaunom, to encourage the flock to put on the wedding garment. So, mao ni siya, pag adto na mo sa tagom, ang bartera, wala gyud lain nga among gipresentar ang wedding garment. To encourage the flock to put on wedding garment. Kay mao gyud na ang kinahanglan nato tanan, dili lang sa dili Bisyan. Na dili ta kadtong mangagot og ngipon, itos ngit-ngit sa gawas, hantod ngagot na lang sila sa ngipon. Ang kadtong gihigdan sa kamot og sa tiil gilabay watoy nagtingog kay balo na magud siya na kinahanglan niya isulob ang sinina sa pangkasal bago siya mosulod. Wa man siya mosulot. Ang ikapito, to be the chairman and president of the association. Kinsa man ang nagtuman ani? Chairman and president. Wa gyud lain. So, karon kung imong tan-awon karon kini naabay na association karon na dili Bisyan na nagsunod ani, wala gyud lain nga makakuan ani nga naay president sa association.
majority sa Davidjan karon walay president. Vice ra, gitawag pa gyud og chairman ang vice. Kanang chairman ba? Mao ba na ang vice? Dili oy chairman gani president. Chairman, president na, dili na ang vice. Ang vice mo assist sa president. Dili siya president. Mao na siya. Barhotep was also the president of the General Association. So, the porter today is the president of the Davidjan Seventh-day Adventist Association. So, last, to appoint a successor. Okay, ang tinuod nga association, mo appoint, dili election. Wa gyud kay mabasa sa rad na mag-elect, kay ang election corrupt gyud na kaayo. Kay wala pay election, ang gusto mag-chairman adto Visayas, adto Mindanao, adto Bohol, bisan asa. Wala pay kuan pay gadring brad. Ana tas gakos brad. Libuton ang Luzon, Visayas, Mindanao. Mga kaigsunan, gakos. Ana gyud pagkumot kurog. Kay hapit naman ang eleksyon. Luuya kayo. Wa gyud sarad, wa gyud gi-encourage, wa gyud gi-encourage ang election of officer. Ang naa diha appoint. Kay kung mas daghan ang card holder, lugar Mindanao, daghay kay card holder dito, tapos Visayas gamay ra. Kung kinsa ang gusto niya dito, ayabo tanan. Perminted daog ang daghan. Dili na God's will kay han na panghatag og mga card holder bisag wa pa kabasa para lang mudaghan ang ilang mga perminted daog. Appoint sa successor. Sa mo na siya mga kaigsunan. Kinahanglan may balog yun ta sa system. No? Wala ta magkuhan sa mga personal, kundi as administrative sa kinatibukan. Karong sunod na annual, si Kuan ato ibuto, iba si Kuan. Ay mong kalimot, si Kuan ato ibuto. Sabot ta, kisa ato ibuto na chairman karon. Tudlo na, kisa may qualified. Ako si Kuan. Saon pagkakuan ang God's will, na gikumpanya na mandaan, but ibuto si Kuan karon sa election officer sa chairmanship, ibuto si Kuan. Tawagan na dayon dito. But alam mo na kung kisa yung buto. Wala manggod ang sistema na kini. Muna gubot, ang uban gusto mahimong chairman, ang uban hala mag-away-away. Sa Bisyan, wala. Wala election officer. Wala na. Stressful kaayo ang naay election officer. Sama na siya mga kaigsunan. Na importante yun na masabta nato ni siya nga sistema. Kay kung dili ganita makasabot, dili gyud ta maging angayan sa tubangan sa Ginoo. So maluoy na lang ta sa ato mga kaigsunan na hingana. Kini mao ni siya ang giingon sa rad. Giingon sa inspiration na di gyud na siya maputol gikan sa pag-restore sa kamatuoran, sa Reformation, si Luther, John Knox, John Wesley, si Campbell, tapos si Miller. Siya. So, si Birmingham, Martin James Bingham. So, wala na ko gibutang diha ang nasa present. Si Brad Tribor. So, dili, kung mamatay si Brad Tribor, di ta magbutuhan kung kinsa ang sunod. Dali ra na. Di na ta mag-away kung kinsa atong isunod. Kung kinsa ang pinaka-humot sa mga tao. Di ba? Dili ang ana. Kay, bisan unsaon pa nimo kay election officer, kay balo na magyug ko sa una na supak yun ang rad sa eleksyon. Kaso national officer man ko, ingon ko di nagyug ko gusto mo hawa sa akong pagkabiuti. Kay luoy kayo ang asosasyon pagwala ko. Mo na akong mentalidad. Luoy kayo. Ang kwarta gasto kaayo, gastuhon lang, approve without thinking, di gyud ko pwede mawala sa biuti. Kay maluoy ko sa kwarta sa Ginoo. Mo na akong prinsipyo, pero wala ko kay balo na gusto na dahil ko parminti og posisyon para naapod ko iting, national officer na ana-ana dayon mi dito. Ana-ana dayon BOT national. Wala tag-encourage ana mga kaigsunan taana na posisyon, no? Masunod lang ang kamatuoran mga kaigsunan, malipay na taana bisan og ultimo ra ta. Mga kaigsunan, diri ra gyud ko kutob. Daghang salamat mga kaigsunan. Maayong adto.